Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Nasaan man po kayo man po ay nasa Pilipinas, sa Luzon, Visayas o Mindanao, o saan man po kayong panig ng mundo. Welcome po sa ating pong programang A Time of Prayer and Praise. Ito po ay programa ng Triumphant Church Ministries International sa pangunguna po ng Passionate Spirituality dahil po sa aming pagnanais na maisama kayo sa ating mga pananalangin. Panalangin para sa ating bansa, sa ating mga pamilya, sa ating mga churches, at sa mga kaibigan at kapatid dito po sa FB. Kaya ito po ang Time of Prayer and Praise ay gabi-gabi na ginagawa po ng ating organisasyon, iba-ibang mga pastor at licensed ministers ang nangunguna po gabi-gabi tuwing alas 7 po ng gabi. Kaya salamat po sa Panginoon sa opportunity na pwede po tayong magsama-sama sa ilang sandali para sa pagbubulay-bulay, pananalangin, at pagbabalik po ng papuri po sa ating Panginoon. Ito po ang inyong kapatid kamanggagawa, kaibigan sa Facebook, Bishop Vic Rabara, nagsasabing maraming salamat sa inyo pong pakikiisa sa gagawin po nating panalangin maya-maya po lamang. Meron akong mga ilang kaibigan, mga kapatid na nagpadala na po ng kanilang mga prayer request. Salamat po sa inyo pong mga pagpapadala at isasama po natin ito sa pananalangin. At habang kayo po ay nanonood at nakikinig, kung meron po kayong mga prayer request, i-type lamang po ninyo dyan sa space available dyan sa baba para sa ganun po ay maisama po natin sa atin pong mga pananalangin. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Sa patuloy po nating programa, sa pagpapatuloy ng ating programa, nais ko pong dumulog muna tayo sa ating Panginoon sa isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat una sa lahat, kayo ang Diyos na amin pong nakilala. Kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat na kayo po ay hindi nagbabago. Kayo yung kahapon, ngayon at magpakailanman. Kayo ay Diyos na napakabuti. Sumusubaybay, nag-iingat sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Nagpapasalamat kami sa inyo pong nag-uumapaw na kabutihan, nag-uumapaw na iyong mga pagpapala sa aming buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong walang sawang pagsubaybay, walang sawang pag-iingat sa amin. Hindi po namin kayang isipin, hindi po namin kaya, Panginoon, na alamin at malaman po ang aming kinabukasan. Kaya sa iyo kami umaasa, sa iyo kami patuloy na dumadalangin, na kami ay patuloy ninyong palakasin, patuloy po ninyo kaming patatagin, at magpatuloy po ang aming buhay na pananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama, at sa gabing ito sa aming pong pagbubulay-bulay, pananalangin at pagbabalik ng papuri sa iyo, samahan po ninyo kami. Samahan
At umaasa kami, o aming Ama, na katulad po na nasusulat, ask and it shall be given. Katulad na nasusulat, if you abide in me, you will ask anything in my Father, and it shall be granted unto you. Nasusulat, Panginoon, that if we ask anything in accordance to your will, it shall be done. Nasusulat, Panginoon, call unto me, sabi mo, and I will answer you and show you great and mighty things that you don't know. Sinabi mo sa iyong mga salita that even before we pray and ask, alam nyo na po ang laman ng puso at isip po namin. Itong mga salita mo at mga pangako mo ay nagbibigay ng kalakasan, katatagan sa aming buhay, na patuloy po na umasa sa inyo dahil kayo po ang Diyos na sadyang napakabuti. Salamat po, o aming Ama. Panginoon, samahan niyo po kami kahit sa aming pagbubulay-bulay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa sa opening prayer. Bago po tayo darako po sa ating pong mga pananalangin, ay nais ko lamang po na magbulay-bulay muna tayo ng ilang mga bahagi po ng salita ng Panginoon. Magkukwento lang po muna ako ng isang istorya na ating pong matatagpuan po sa Genesis, sa book of Genesis, starting from chapter 35, 36, 37 at hanggang sa pababa. At kapupulutan po natin ng mensahe o ng aral sa ating buhay Kristiyano. Sadyang mapanganib, nakakatakot po ang mundo na ating pong kinalalagyan sa mga panahong ito. Pangamba, takot, may pag-aalinlangan ang ating pong nararanasan, bunga ng tinatawag pong pandemic. Yung iba, ang tawag po nila ay plandemic. Hindi po pandemic, kundi plandemic. Dahil po sa iba-ibang mga conspiracy theory, at isa sa sinasabi nila kaya plandemic dahil ito daw po ay programa ng mga global elite na yung tinatawag po nilang depopulation, yung pagbabawas ng tao sa mundo. Na kung theory na ito ay totoo, ang sinasabi po nila ay bawasan ng 20% ang world population. Dahil ang sabi nila na marami na raw masyadong tao sa mundo at nanganganib na po yung tinatawag na food security, kung kaya't ang paraan daw po ay magbawas. Kaya sabi nila, ito daw pong kumakalat na virus at ito pong sinasabi nilang solusyon na vaccine, ang sabi po sa conspiracy theory, ito po ay bahagi sa tinatawag nilang strategy para mangyari po yung kanilang plano na bawasan ang tao sa mundo. Hindi po natin alam kung yan ho ba ay totoo o hindi. Pero ang katotohanan, mapanganib, nakakatakot po ang kasalukuyang sitwasyon po natin. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi buong mundo, ito po ay nagaganap. Hindi na po normal ang ating pang-araw-araw na ginagawa. Hindi na po normal ang pang-araw-araw po nating mga activities, pati po ang ating pong mga trabaho, ang ating pamilya ay affected na po. Sadyang malalim at
hindi po madaling intindihin o unawain ang mga pangyayari na mga ito. Kaya po tayo bilang mga Kristiyano, wala tayong ibang course of action kundi yung tayo po ay umasa, ipagkatiwala sa ating Panginoon ang ating buhay, ang ating sitwasyon, ang ating pamilya, ang ating mga community, at ang ating bansang kinabibilangan. Eka nga'y crisis after crisis ang ating dinaraanan. Matindi po, matindi. Crisis after crisis. Nagdudulot ng stress sa buhay po nating mga tao. Stress sapagkat apektado ang ating kalusugan. Stress sapagkat itong krisis na ito apektado ang ating kabuhayan. Dahil sa stress na ito, affected po ang ating mga kalusugan, ang ating buhay mismo. Talaga pong matindi ang ikangay impact ng ating pong mga buhay. Crisis after crisis ang dumarating. Na yung iba po, kahit na sila'y mga Kristiyano na, ay napakarami nilang katanungan, na marahil po ay napakarami na nilang mga kapatiran ang tinanong, marami na silang mga pastor na tinanong, pati siguro mga propeta tinanong na nila kung ano ba itong ating kinalalagyan at ano ba ang magiging kahihinatnan ang mga nangyayari sa ngayon. It is not an easy question, and perhaps hindi tayo basta-basta nakakapakinig, nakakahanap ng tumpak na sagot sa pandemic o plandemic na ito na nagdudulot po ng crisis, stress sa ating mga buhay. Ganun pa man mga kapatid, bilang mga Kristiyano, wala tayong ibang gagawin kundi patuloy na umasa, patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Yun po ang pwede nating gawin. Yun po ang pwede nating magawa. Ang tao ay limitado, ang kaisipan natin, ang talino natin ay may hangganan. Pero ang Panginoon po, na ating pong tinatanungan, Panginoon na ating tinatakbuhan, Panginoon na ating pong nilalapitan, sa Kanya po ang katugunan. Maaring may tugon o maaring wala. Pero isa po ang aking alam, may tugon man o wala. Ang Diyos ang may hawak sa ating bukas. Siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Kaya sa Kanya po nating patuloy po na ipagkatiwala ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kinabukasan. Purihin po ang ating Panginoon. Sa aking ikukwento, ang karakter po ay si Joseph. Si Joseph. Si Joseph, na ang tawag po ay Joseph the Dreamer. Si Jose, na may panaginip. Si Jose na maraming panaginip. Joseph the Dreamer. Sa akin pong pagbabasa ng banal na kasulatan, una, si Joseph po ay anak ni Jacob at saka ni Rachel. Sa katunayan ay panglabing isang anak ni Jacob kay Rachel. Pero kay Rachel, siya ang panganay niyang anak. Ano po? Panganay na anak ni Rachel kay Jacob, pero si Jacob, panglabing isa na niyang anak, si Joseph. At dahil siya po ay
may mga panaginip, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid. Kinamuhian siya. Nagseselos ang kanyang mga kapatid. To the point na plinano nilang patayin si Joseph. Pero bandang dulo, nagpasya pa rin po ang kanyang mga kapatid na huwag na lang patayin, ibenta na lamang siya sa mga traders sa Egypt. Yun nga po ang nangyari. Ibinenta nila si Egypt into slavery. Naging alipin si Joseph sa unang bahagi ng kanyang buhay sa Ehipto. Siya ay binili ni Potiphar, isang magaling na sundalo ni Paraon. At siya ay tumira sa kanilang bahay. Siya ay tumira sa kanilang bahay. Nakita po ni Mr. Potiphar na ito si Joseph ay mapagkakatiwalaan. Kung kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang sambahayan sa pangunguna ni Joseph. Sa Biblia po, ang description ni Joseph po ay handsome, guwapo. Ano po? Guwapo, sabi po ng Biblia. Handsome, pugi, kumbaga sa ano po. At dahilan po dito, yung asawa ni Mr. Potiphar ay nagkaroon ng pagnanasa kay Joseph. At inaalok-alok niya, tinutukso-tukso niya na sila ay magtabi. Kumbaga sa termino ng mga kabataan ngayon para sila'y maglabing-labing. Sila'y maglaving-laving. Pero tumanggi si Joseph sapagkat siya ay may takot sa Panginoong Diyos. Nanatili siyang matapat sa Panginoong Diyos. Hanggang sa isang araw ay talagang obsessed na si Mrs. Potiphar. At talagang gusto niyang maglabing-labing sila. Pero nakatakbo si Joseph. At ito si Mrs. Potiphar ay gumawa ng kwento dahil may damit si Joseph doon sa kanilang tirahan. Ay gumawa siya ng kwento na kumuha siya ng damit ni Joseph at sinabing si Joseph gusto niya akong gahasahin. Gusto niya akong i-rape. Ito ang katibayan ng kanyang mga damit. At ang nangyari po, si Joseph ay kanilang itinapon sa bilangguan. At dahil sa ang Panginoon ay kasama po niya, doon sa bilangguan, ay siya po yung mga nangasiwa sa iba pang kasama niyang mga bilanggo. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Hanggang sa isang araw, ang paraon ay nagkaroon ng 2 panaginip sa mga pinag-aral ng paraon sa kanilang mga pinadala sa eskwelahan para matuto sila. Hindi nila ma-interpret yung pong panaginip ng hari. Kaya ang sabi po nila, merong isang Hebrew na kaya niya mag-interpret sa mga dreams and visions. Kaya pinatawag si Joseph. Kunento ng hari ang kanyang mga panaginip. At sa talino, karunungan ng Diyos, ay kanyang naipaliwanag ang 2 panaginip ng hari. At dahilan doon, iniutos ng hari na siya ay palayain sa pagkakabilanggo. Alisin sa bilangguan. Alam niyo po ang ginawa po ng paraon o ang hari, matindi. Ibinigay niya yung kanyang singsing kay Joseph. At ginawa ng paraon, ng hari, si Joseph na in charge sa buong lupain ng Ehipto. Overall in charge in the land of Egypt. Sa panahon natin ngayon ay masasabi natin na siya ay ginawang prime minister. Prime minister. Siya na, masasabi natin na pangalawa na sa pinakamataas na tao sa Ehipto
sumunod sa paraon. Mga kapatid, maraming pinagdaanan si Joseph. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Siya po ay falsely accused of rape. Tinapon sa bilangguan. Maraming crisis ang kanyang dinaanan. Hanggang sa dumating na po yung tinatawag na 7 taong taggutom sa Ehipto. Dumating ang kanyang mga kapatid sa Ehipto para sila'y bumili ng kanilang mga pagkain sa kanilang mga pamilya. Hindi nila alam na ang prime minister doon ay ang kanilang kapatid na ibinenta nila sa Ehipto. Grabe ang pangyayari. At syempre po ito si Joseph sa kanyang talino na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Inusisa po niya kung saan sila galing. Hanggang sa nalaman niya na ito pala yung mga anak ni Jacob na kanyang kapatid. Kanyang mga kapatid. Hindi siya kaagad nagpakilala na siya yung Joseph na ibinenta nila. Hindi muna. Pinauwi niya sila muna and so on and so forth. Hanggang sa pinakuha niya ang kanilang ama na si Jacob. Dahil tanong niya, buhay pa ba yung matandang Jacob? At sabi nila siyempre, oo. Pinakuha nila. At nung kinuha na nila and so on and so forth, talagang nagkaroon po ng reunion, karoon ng reconciliation, nagkaroon po talaga ng magandang pagsasama-sama. Ibang klase po ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Sabi nga niya sa kanyang mga kapatid, natatakot sila that time nung malaman nila na itong kausap nila ay si Joseph. Natakot sila, pero ang sabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Bagamat masama ang inyong ginawa sa akin, pero sa Diyos ito ay mabuti upang maihanda ako para sa atin, para sa inyo. For you it was meant for evil, but for God it was meant for good. Napakaganda. Crisis after crisis ang dinaanan ni Joseph. But the key, ang susi, the Lord was with Joseph in every crisis na kanyang dinaanan. Let me repeat. The Lord was with Joseph in every crisis na dinaanan ni Joseph. Humanly speaking, si Joseph po ay naging helpless. Helpless. Wala siyang magawa laban sa kanyang mga kapatid sapagkat isa siya kontra sa 11. 1/11 brothers. Paano nga naman ang laban mo? Paano ka nga naman na lumaban nag-iisa ka versus 11 na nag-connives para lamang pong maipakita at matapos na ang jealousy ng kanyang mga kapatid sa kanya. He was helpless. Helpless. At sa pagkakabenta sa kanya doon sa Egypt, pagkakabilanggo dahil sa false accusation, hindi lamang helpless si Joseph, he was hopeless. Hopeless. Dahil mag-isa siya doon sa Ehipto, wala siyang kamag-anak doon sa Ehipto. Hopeless na yung case niya. Biro mo, dalhin ka sa slavery, ibenta ka para maging alipin ka, magiging hopeless ka na. Biro mo, akusahan ka, itapon ka sa bilangguan, magiging hopeless ka na nga. So yun yung dalawa na nangyari kay Joseph. Helpless, hopeless. Pero po as I have said, sa bawat crisis na dinaanan ni Joseph, the Lord was with him. Hallelujah! The Lord was with him. Kasama niyang Panginoon. Naging matagumpay si Joseph. Naging matagumpay ang kanyang buhay. Mula doon po sa pagkakaalipin, siya po ay prinumot ng Panginoon, naging prime minister. Praise be to God! Ang Diyos ay nandoon
sa bawat krisis na kanyang dinaanan ay preparasyon sa susunod na maging kabanata sa kanyang buhay. At yung mga crisis na sumunod na dinaanan niya ay preparasyon sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, hanggang sa makikita po natin, he was prepared by God. Pinahintulot ng Panginoon na dumaan siya sa crisis sa buhay. Ipinahintulot because God was preparing him for the position para kay Joseph, the position of being the prime minister in Egypt. Sorry. Masakit at magandang istorya o kasaysayan. Hindi madali. Hindi po sasabihin natin katanggap-tanggap yung mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero kapupulutan po natin ng marami pong mga aral. Kapupulutan po natin ng mga kalakasang espiritual kung titingnan natin sa positive na aspeto ang kanyang mga naging karanasan. Ang church o tayo na tinatawag na church people, ganun din po. Dumadaan tayo sa iba-ibang krisis sa buhay. Tayo as individual na mga anak ng Diyos, dumadaan tayo sa iba-ibang krisis sa buhay. Itong COVID, coronavirus na ito, isang krisis sa buhay Kristiyano, krisis na hinaharap ng church, krisis o crisis na hinaharap ng buong mundo. Crisis after crisis na itong pandemic na ito o plandemic nagdudulot po ng talagang mental problem, psychological problem, financial problem, sapagkat sa mga nangyayaring ECQ, lockdown, affected po ang trabaho ng ating mga kababayan. Affected ang economy, affected po ang kabuhayan ng mga pamilya. Affected ang ating kalusugan. Sa katunayan po, dahil po sa paggamit natin ng face mask, hindi tayo nakakalanghap ng tamang oxygen na kailangan po ng ating lungs, ng ating buhay. Sapagkat yung ating mga face mask ay nagre-restrict sa atin ng paghinga ng maayos. Ang daming mga krisis tayong dinaraanan, personal, pangpamilya, at ng church at bansa. Pero ako'y naniniwala kung papaano na ang Panginoon ay kasama ni Joseph sa iba-ibang crisis na kanyang dinaanan. Ang Diyos ni Joseph, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Katulad sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, ang Diyos siya yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kasama ni Joseph, kasama po natin ang ating Panginoon. Siya ang nagsabi, I will never leave you nor forsake you. Siya ang nagsabi, wherever you are, I am with you. At huwag tayong magtaka na isa sa mga pangalan ng ating Panginoon ay ang pangalan Emmanuel, nang ibig sabihin, God with us. God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Sa bawat dinaraanan nating crisis, nandiyan ang Panginoon, at yung crisis na yan ay paghahanda ng Diyos sa atin sa susunod na kabanata ng ating buhay. At kapag duman man tayo sa susunod na kabanata, sa susunod na krisis sa ating buhay, nandiyan ang Panginoon, sasamahan niya tayo. Tayo ay kanyang itatawid sa landas ng buhay. At itong iba-ibang crisis na ito ay marahil pinapahintulot ng Panginoon para tayo po ay kanyang hubugin, tayo po ay kanyang sanayin,
tayo po ay talagang magkaroon ng isang totoong puso at isip na sa Kanya talaga umasa, sa Kanya talaga magtiwala. In the end, ang Panginoon ang siyang mapapurihan. Nais kong basahin sa inyo ang isang bahagi po ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 22. Revelation chapter 22, verse 12 at saka 14. Ganito po ang ating mababasa sa English Standard Version. Behold, I am coming soon. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay everyone for what he has done. Ang galing po, babalik ang Panginoon. Verse 14, Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Verse 17, The Spirit and the bride says, Come, and let the one who hears say, Come, and let the one who is thirsty, let the one who desires take the water of life without price. Oh, what a word! What a promise! Mabasa natin sa Revelation, the last book of the Bible. In short, makikita po natin in a panoramic view that the Church of Jesus Christ is a triumphant church. The Church of Jesus Christ is a victorious church. The Church of Jesus Christ is a conquering church. Hallelujah! Hindi niya pababayaan, hindi niya iiwan ang church. Bagkus sa bawat dinaraanan natin ay pinapahintulot niyang crisis. Kasama po natin siya. Sasamahan po niya tayo hanggang sa darating na po sa punto na ito na yung kawakasan ng lahat ng bagay. Na yung tayo na ay sa wakas ay iimbitahan niya na pumasok na doon sa heavenly city, garden of God, na doon ay wala ng pagiyak, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng problema, wala ng crisis, na doon tayo ay mabubusog at doon tayo ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Dumadaan ka man sa crisis, kapatid, tandaan mo, sinasamahan ka ng Panginoon at kasama mo ang Panginoon. Hanggang sa dulo ng iyong buhay, hanggang sa dulo ng ating buhay, kasama natin siya. Hanggang sa tayo ay kanya nang dalhin sa inihahanda niyang syudad. Syudad na kung saan ay doon titira ang kanyang mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang krisis ay pansamantala. Ang krisis ay pansamantala. Mabigat man, hindi man maunawaan, pero patuloy nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya na nakakaalam ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Patuloy nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos na matalino, na siyang nakakaalam ng ating kinabukasan. Pandemic man o pandemic ang ating dinaraanan, kasama natin ang ating Panginoon. Kasama natin ang ating Diyos. Hindi niya tayo hahayaan, pababayaan, bagkus tayo ay Kanyang susubaybayan, iingatan, proprotektahan. Salamat po sa mensaheng ito at naway magsilbing kalakasan hamon sa atin habang tayo'y dumaraan sa ganitong mga pagsubok at krisis sa ating buhay. Salamat
sa ating Panginoon na siyang kalakasan po natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, darako po tayo sa ating pananalangin. Una, ipanalangin natin ating bansa. Pangalawa, ang ating mga iba't ibang mga churches, ang ating organisasyon, tayo na taga-Triumphant Church Ministries, ang ating mga pamilya, at iba pang mga prayer requests. Sadyang ang Panginoon ay mabuti sa ating lahat. Mga kapatid, nasaan man po kayo, nasa kwarto, nasa living room, nasa bedroom, nasa dining room, nasa sasakyan po kayo, wherever you are, I invite you to join with me in few minutes praying sa iba-iba pong mga concern po natin. Nasaan man po kayo, you can bow your head, you can close your eyes, o hindi, o dili kaya hindi naman ipikit ang mata, pwede rin po. Hindi man kayo yuyu ko, pwede rin po. No problem. Ang mahalaga po, ang ating puso, ang ating isip ay kaisa po sa ating gagawin pong pananalangin at pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay dumulog sa ating pong Ama, sa pangalan ng Panginoon at sa gabay ng Banal Espiritu, sa atin pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Ama, sa mga sandali pong ito, nagpapasalamat kami sa iyo pong paalala sa amin. Na katulad ni Joseph, na sa kabila ng kanyang mga dinaanang mga pagsubok, crisis sa buhay, sinamahan niyo po siya hanggang sa madala po ninyo sa final destiny and purpose sa kanyang buhay. Sinamahan niyo siya sa iba-ibang krisis na kanyang dinaanan. Ganon din kami, o aming Ama, sa personal naming buhay, sa church. Alam po namin, Panginoon, na sinasamahan po ninyo kami sa bawat krisis na dinadaanan naming personal, sa iba-ibang krisis na dinadaanan ng aming mga pamilya, krisis na dinadaanan po, Panginoon, ng iba-ibang mga lingkod mo, mga churches at mga iba-ibang mga bansa. Kasama po namin kayo. Sinusubaybayan po ninyo kami. Inaalalayan po ninyo kami, o aming Ama. At isa ang aming alam, na kung kami tumawag sa iyo, hindi nyo kami bibiguin. Hindi nyo kami, Panginoon, bibiguin sa aming pong mga dalangin. Kaya sa gabi pong ito, o aming Ama, nilalapit namin una sa lahat ang aming minamahal na bayan ng aming bansang Pilipinas. Panginoon, ang bansang ito ay nilikha po ninyo. Ang bansang ito ay niloob po ninyo. Ang bansang ito, Panginoon, ay meron kang magandang layunin at plano. Dumaraan man kami sa iba-iba ring krisis at pagsubok, nadala na rin po itong pandemic na ito. Ama, wala kaming ibang aasahan na tutulong sa aming bayan. Walang ibang inaasahan kami, Panginoon, na tutulong sa amin maliban po sa inyo. Mula sa aming Pangulo, Panginoon, ang aming Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang pangunguna, sa kanyang mga programa at programa ng aming bansa, naway ito'y makapangyari base sa iyong kalooban, makapangyari base sa talino na iyong ibinibigay sa kanya.
Nawa, Panginoon, ang bawat mga programa, ito ay sang-ayon sa iyong banal na kalooban na ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Intervene in his mind and in his heart, O God. At kung ano man po ang mga mabuting adhikain at plano niyo po sa aming bansa, ito po ay inyong ilagay sa kanyang isip at puso na ito po ang aming susundin. O Panginoon, Lord, ang aming Pangulo, ingatan niyo po siya. Panginoon, sa anuman pong mga sakit at karamdaman, ilayo niyo po siya. Panginoon, sa mga plano at mga patibong ng masasamang espiritu, ito po'y hindi magtatagumpay sapagkat kayo po ang siyang nag-iingat sa bawat bansa at bawat mga nanunungkulan. Sabi mo sa iyong mga salita, pray for those in authority. Kung kaya't kami na mga mananampalataya, kami na mga anak mo ay dumadalangin para po sa aming Pangulo na iingatan niyo po siya. Talino, katuwiran, pag-iingat ay kanyang maranasan, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, ang iyong pag-iingat ay maranasan po nila. Pinagkakatiwala po namin ang buhay ng aming Pangulo at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang ikalawang Pangulo, Leni Robredo. Panginoon, ganun din, ingatan niyo po siya, bigyan niyo rin po ng talino upang sa kanyang tungkuling bilang pangalawang Pangulo ay kanyang magampanan para po sa mamamayang Pilipino. Dalangin ko rin po, Ama, dalangin namin ang iyong pag-iingat din sa kanyang buhay. Ilayo po ninyo sa anuman pong mga kapahamakan. Ilayo po ninyo sa lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. At siya po'y inyong iingatan, o aming Ama. Nasa iyong mga kamay, nasa iyong mga palad ang kanyang buhay, kasama na po ang kanyang mga mahal sa buhay. Salamat po sa iyo. Ang iba-ibang mga sekretaris, Panginoon, ng iba-ibang departamento ng aming bansa, Panginoon, biyayaan niyo rin sila ng talino at dunong sa kanilang pangunguna sa iba-ibang departamento po ng aming bansa. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo sa iba-ibang departamento na nagtutulungan tungo sa ikauunlad ng aming bayang minamahal, ang bayang Pilipinas. Salamat sa iyo sa mga members of the executive, presidente, ikalawang presidente, vice president, ang mga governor sa iba-ibang mga probinsya, lalawigan, ang iba-ibang mga mayors sa iba-ibang cities and towns and municipalities, ang mga barangay chairman sa iba-ibang mga barangay sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ama, ito pong mga executives namin mula sa national hanggang sa local. Ama, magkaroon po ng isang pangitain tungo sa pag-asenso, pagunlad ng aming minamahal na bansa. Ang makikinabang at mapapagpala ay ang mamamayang Pilipino. Salamat po, o aming Ama, sa iyo pong mga ginagawa sa buhay ng mga executives po namin. Lord, sa legislative, ang mga congressmen, ang mga senador, sa kanilang paggawa ng mga panukalang batas, nawa, Panginoon, ang mga panukalang ito ay may kinalaman, Panginoon, sa pag-asenso ng aming bayan. Na ang mga congressmen, mga senador, Panginoon, ay ang mailagay sa isip at puso nila ay ang mga batas na makakatulong sa mamamayang Pilipino para ang bansang pinagpala mo ay aming mararanasan na tunay at ganap na nga pong mararanasan namin ang mga pagpapala mo na nakalaan po sa amin, o aming Ama. O salamat, Panginoon, sa mga lawmakers po namin. Lord, your wisdom and your knowledge sa kanilang pagbuo ng mga panukalang batas ay kanilang maranasan. Ilayo nyo rin po sila, Panginoon, sa lahat ng mga patibong
Panginoon, sa mga instrumento at mga plano ng masamang espiritu, upang sa ganon ang aming mga legislators, Panginoon, ay maingatan sila at magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Hallelujah! 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 Salamat sa buhay po ng mga legislators. Panginoon, sa judiciary, sa pangunguna po ng Supreme Court, Panginoon, ang Chief Justice, ang mga Associate Justices, ang iba-ibang mga courts, Panginoon, ang iba-ibang mga trial courts, mga regional courts, Panginoon, ang iba't ibang mga municipal, city courts, Lord God, in the name of Jesus, iingatan niyo po, Panginoon, sapagkat sila yung mag-iingat, sila ang mag-i-interpret, sila ang magpapatupad sa mga letra at espiritu ng mga batas. Ang mga judges, ang mga prosecutors, mga fiscals, Panginoon, ang mga lawyers, the officers in the court, Ama, kayo po ang mag-iingat sa kanila. Wisdom, knowledge, ang kanilang maranasan galing sa iyo para sa kanilang pakikinig sa iba-ibang uri ng kaso, sa pagdi-decide nila sa iba-ibang uri ng kaso, ay maibigay nila ang karapatang desisyon ng walang kinikilingan at wala po, Panginoon, pinapaboran. Justice for all, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga lawyers, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat po sa iyo. Panginoon, ang AFP, Armed Forces of the Philippines, Panginoon, iingatan po ninyo para po sa peace and order ng aming bansa, hindi lamang po ang aming mga kalupaan, pati po ang aming territorial waters, Panginoon, sa pagbabantay po ng mga Navy, sa pagbabantay po ng Armed Forces of the Philippines. Panginoon, ingatan niyo po ang mga sundalo po namin, ang ami pong mga kapulisan din, ang Philippine National Police, kayo rin po ang mag-iingat sa kanila, Ama. Panginoon, sa peace and order dito po sa ami pong kalupaan, kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila ng talino, karunungan, tapang, para sa ganun po, Panginoon, mapanatili ang peace and order sa aming bayan. O Ama, pagpalain niyo po ang aming mga kasundaluhan, ang aming mga kapulisan, magampanan nila ang kanilang mabibigat na tungkulin. To protect us, O God, and for peace and order to reign in our nation. Salamat, Ama. Ang aming mga kaibigan po na mga OFW, anumang bahagi ng mundo, iingatan niyo po sila. Ang kanilang mga mahal sa buhay, kung tumanay na sa Pilipinas, iingatan niyo po sila. Ang pansamantalang paghihiwalay ng mga mag-asawa at ng pamilya dahilan po sa trabaho, sa abroad, Panginoon, iingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. Ang buhay nila, ang pamilya po nila ay maiingatan. At Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, mamuhay sila, Panginoon, na mayroon pong kapayapaan at pagpapala na galing sa iyo. Salamat po, Ama, sa buhay ng mga OFWs. Panginoon, ang iba-ibang mga Christian churches, Panginoon, sa Pilipinas, Lord, I pray na kayo po ang magpalakas. Patatagin po ninyo ang iba-ibang mga Christian churches sa Pilipinas, sa aming Ama. Gamitin nyo ang mga iba-ibang mga churches as life and salt dito sa mundo. Panginoon, sa gitna ng mga krisis, ang iba-ibang mga churches, Panginoon, ay magiging matatag. Ama, hawakan ninyo ang aming mga pananampalataya. Hawakan ninyo ang aming buhay, na huwag kami, Panginoon, na mawala sa iyo. Huwag mawala ang aming pananampalataya sa iyo. Hawakan ninyo ang aming pananampalataya and increase the degree of our faith. Increase the degree of our faith, O God. And if we falter, Lord, help us. Hold us into your palm, into your hands. Ingatan po ninyo kami, patatagin po ninyo kami
sa anuman pong mga pagsubok na dinaraanan ng iba-ibang mga Christian churches sa Pilipinas, Ama. Salamat po sa iyo. Ang mga manggagawa mo, Panginoon, sa iba-ibang mga denominasyon, palakasin po ninyo, patatagin po ninyo, at pakagamitin nyo kami, Panginoon, para maging inspirasyon sa amin pong mga parishioners, sa amin pong mga flocks na pinagkatiwala nyo po sa amin. Salamat. Pagpalain niyo po ang bawat mga churches. Pagpalain niyo po ang bawat mga manggagawa mo sa iba-ibang mga Christian churches in the Philippines, oh God. Oh, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Ang aming organisasyon ng Triumphant Church Ministries International, kayo po ang magpala, Panginoon, mula sa akin, sa members of the Vision Keepers, Panginoon, ang mga pastors, mga licensed ministers, mga leaders po namin, hanggang doon sa iba-ibang mga branches po namin, mula doon sa Candon City, Ilocos Sur, hanggang doon sa Quezon Province, Panginoon. Lord, iingatan niyo po ang aming mga churches. Ang bawat pamilya no dumadalo, Panginoon, sa iba-ibang branches po namin, pakatatagin po ninyo, palakasin po ninyo, at manatili kami na sa iyo umaasa, sa iyo, Ama, na kumakanlong, sa iyo, Ama, nagtitiwala at dumidepende. Oh, salamat, Ama, salamat po, Ama, salamat, Ama. Ipagkaloob po ninyo ang mga pangangailangan ng aking kapwa, mga pastor, ng aming mga licensed ministers, ang aming mga manggagawa. Makaganap kami sa aming mga tungkulin na may kalakasan, may kagalakan, na may pag-ibig na nagmumula sa aming mga puso. O salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo ko itinitiwala ang kabuuan ng aming organisasyon, ang Triumphant Church Ministries International. Ang mga kaibigan ko, mga kapatid, Panginoon, na nagpadala ng kanilang mga prayer requests. Panginoon, yung mga kapatid po, Panginoon, na infected by COVID, in the name of Jesus. Panginoon, Lord, hawakan yung kanilang buhay. They shall recover in the name of Jesus. They shall come out victoriously. They will overcome the spirit of sickness and disease, the viruses, Panginoon, na siyang umatake sa kanilang mga physical na katawan. They shall overcome by the blood of Jesus, by the power of Jesus, they shall overcome. Panginoon, mga kapatid ko na nagpadala ng kanilang mga prayer requests telling na sila ay positive sa COVID. Ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga mahal sa buhay na tinamaan, in the name of Jesus, cover them with your precious blood. Cover them with your feathers, with your wings, Panginoon, so that they shall come out victoriously, healthy and strong, in the name of Jesus. O Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Sa mga may sakit, Panginoon, na mga infection, Panginoon, Lord, yung mga may UTI, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. Hawakan niyo ang kanilang buhay in the name of Jesus. 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 Salamat po sa inyo. Ama, yung mga magtetek na mga exams, in the name of Jesus, give them the wisdom in the name of Jesus. Wisdom that they need in the examinations, Lord. Yung mga ni-review po nila, Lord God, remind them, oh God, at sila ipapasa para sa iyong kaluwalhatian at kanilang patotoo that indeed you are good in their life. Salamat po sa iyo, o aming Ama, sa buhay po nila. Panginoon, yung church namin doon sa Gimba, Nueva Ecija, yung ongoing outreach, Panginoon, sa Quiapo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, kayo po ang magpala doon sa outreach namin doon sa Quiapo, Nueva Ecija. Panginoon, yung pong mga kaibigan namin doon, mga kapatiran po namin na nadadala, maalagaan po nila, sila po ay lalalim sa buhay pananampalataya, and they will grow in their Christian life, they will grow as disciples of Jesus. Salamat po sa iyo, aming Ama, sa church namin, sa Gimba, na siyang may outreach po doon. Ganon din naman, dinadalangin po namin ang aming pong ongoing na pagtatayo po ng chapel, dyan po sa Norsagaray, Bulacan, Panginoon, sa Makawani, doon sa Norsagaray. We pray, Father, in the name of Jesus.
Panginoon, na yung pong pangangailangan po, yung pong mga financial needs, Panginoon, para sa ongoing na pagtatayo po ng chapel doon, in the name of Jesus, inaangkin po namin ang pagdaloy ng masagana pong pagpapalang finansyal para po tuloy-tuloy ang construction, tuloy-tuloy po ang paggawa ng aming chapel doon sa outreach sa Makawani, doon po sa Norsagaray, Bulacan. O salamat sa iyo, o aming Ama. Panginoon, purihin po kayo. Purihin po kayo. Luwalhatiin po kayo, o aming Ama. O salamat sa mga kaibigan namin sa FB na mayroon pong mga problema at suliranin. Yung pong mga may prayer request, Lord, in the name of Jesus. Hindi naman namin sila maisa-isa, but then, dear God, alam po ninyo, kaya kami dumadalangin na ito po ay inyong tugunin. Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Dahil alam po namin, hindi mo kami bibiguin, hindi mo palalampasin ang aming mga kahilingan sapagkat mahal mo kami. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ang aming mga iba-ibang mga pamilya, iingatan po ninyo. Yung mga pamilya po namin na may mga sakit at karamdaman, pagalingin po ninyo. Lord, I pray specifically, Panginoon, personally sa aming ina na meron po siyang karamdaman. Palakasin niyo ang aming nanay, palakasin ninyo ang kanyang katawan, ano man po, Panginoon, na kanyang nararamdaman. Ama, bigyan niyo ng kalakasan, bigyan niyo ng kagalingan ang aming ina. Ang aking mga kapatid, Panginoon, na mayroong mga karamdaman, ang aking mga pamangkin, Panginoon, na may mga karamdaman, sa pangalan ni Jesus, Ama, ipatong niyo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa at pagalingin po ninyo. Dadaloy ang iyong pagpapagaling, dadaloy ang iyong kalakasan sa buhay ng aking mga kapamilya. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, o aming Ama. Panginoon, salamat sa iyong pakikinig, salamat sa pagtugon mo. Ngayon pa lamang ay inaangkin na po namin ang mga katugunan. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang kasagutan sa aming mga dalangin. At Ama, sasabihin namin na sa aming pagtulog, kayo po ang kasama namin. Kung kaya nga po, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, ibinibigay namin ang papuri sa iyong kabutihan. Ibinibigay namin ang papuri sa iyong mga kasagutan. Ibinibigay namin ang papuri sa inyo, Panginoon, na ginagawa sa buhay namin. Papuri sa iyo, Panginoon, sa ginagawa mo sa pamilya namin. Papuri sa iyo sa ginagawa mo sa mga churches, sa Christian churches, at ginagawa mo sa buong daigdig. Papuri para sa iyo. Luwalhati ay para sa iyo, Ama, sa mga kabutihan mo, sa mga pagpapalang tinatamasa po namin. Luwalhati, papuri sa iyo, aming Ama. Salamat, 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 salamat. At Panginoon, sa aming pagtulog, kayo po ang kasama namin. Iingatan niyo po kami. Mahimbing ang aming pagtulog. Ingatan niyo ang aming sambahayan. Ingatan niyo ang aming mga tahanan. Ang iyong mga dugo ang siyang nakatakip sa aming mga pagtulog. Ang iyong banal na espiritu, o banal na espiritu, you cover us with your presence. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat, o banal na espiritu. Salamat sa aming idinalangin. Salamat sa katugunan mo. At inaangkin po namin. Purihin po kayo. Luwalhatiin kayo. At minsan pa, Ama, sasabihin namin, sa iyo ang lahat ng pasasalamat, sa iyo ang lahat ng papuri. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoon, aming tagapagligtas, na si Kristo Jesus, ang lahat ng aking mga kapatid ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa opportunity na tayo po ay nakapagbulay-bulay, nakapanalangin. Salamat sa inyong pagsama. Salamat sa inyong pagsubaybay. At ako'y umaasa na sa darating na mga gabi na naman na ako po'y maglilid, mangunguna sa ganito,
nawa po ay samahan niyo po ulit ako. Pero sa aking spiritual family sa Triumphant Church Ministries International, gabi-gabi nating ginagawa ito, alas 7 ng gabi, sa pamamagitan ng pangunguna ng mga pastor at ng mga licensed ministers. Sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong magtiwala na sa Diyos po ay walang imposible. Sa Diyos, posible ang lahat ng bagay. Kaya po sa gabing ito, ako po ay pansamantalang nagpapaalam at ingatan tayo ng ating Panginoon at ang kanyang pagpapala ay sumaatin, ang kanyang presensya ay sumaatin, ang kanyang kabutihan ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa Time of Prayer and Praise. Pansamantala, ito po ang inyong kapatid, kamanggagawa, Bishop Vic Rabara, pansamantalang nagpapaalam. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.